Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. May mga bagong birada si Pangulong Duterte laban kay Senadora Leila de Lima. Kinukunan pa namin ng pahayag si Senadora de Lima kaugnay nito. Pero sa isang pulong balitaan kaninang umaga, sinabi ni de Lima na pinag-aaralan na niya ang mga gagawin niyang hakbang na legal laban sa mga naninira umano sa kanya. Nakatutok si Jam Sisante. Cuddler, immoral, pangit. Hoy, delimaw. As in halimaw, siguro to. Hoy, delimaw, kailan ka magbabaril sa ulo mo? Kahit katiting, wala ka na bang konsensya at kahihiyan? Ilan lang daw yan sa mga mapagbanta at mapanuyang text message na umulan sa cellphone ni Senador Leila de Lima matapos isa publiko sa pagdinig sa kamera ang kanyang numero. I'm now a subject of persecution and I'm no longer safe. I don't feel safe. Pinag-aaralan daw ni de Lima kung anong gagawin niyang legal na hakbang kaugnay ng anyay mga paninira sa kanya. Tulad daw ng mga anyay kasinungalingang alegasyon ng mga inmate na tumestigo sa kamera na malapit siya sa big-time inmate na si JB Sebastian at protektado raw niya ito dahil nagbibigay ito sa kanya ng pera. Ang sinasabi ni de Lima, asset ng gobyerno noon si Sebastian. Nagbigay daw ng impormasyon si Sebastian sa gobyerno ukol sa drug operation sa Bilibid. The reason why I'm saying that he is an asset is because to dispel yung mga haka-haka na naman, yung mga malicious insinuations na the reason why hindi na muna siya sinama dun sa Bilibid 19 is because favored, protektado, and then lalo na yung insinuation na yan na siya ang kumukolekta ng pera para sa akin or what. Let him address that. May pangamba raw sa buhay ni Sebastian kaya hindi ito isinama sa Bilibid 19 o grupo ng high-profile inmates na inilipat ng kulungan sa NBI mula sa Bilibid. Nanggaling sa kanya yung mga ibang impormasyon. And the Bilibid 19, alam siguro nila yan. Baka patayin. But eventually, nung linipat na sila sa Bilibid 14, I was still being advised na wag na muna talaga siyang isama because of that. But sabi ko, no, we should include him. Sabi ni de Lima, kasinungalingan din ang alegasyon ng ilang testigong iniharap sa hearing sa kamera na madalas siyang bumisita sa kubol ni Sebastian. Hindi na raw magugulat si de Lima kung balang araw ay tumestigo rin laban sa kanya si Sebastian dahil nanggigipit daw ang Administrasyong Duterte ng mga tao para pilitin silang mag-imbento umano ng storya laban sa kanya. Nilinaw din ni de Lima ang mga pahiwatig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may mas mataas pang personalidad na sangkot sa sinasabing payola sa droga. Sino pa ba ang official na yellow na mas mataas sa akin noon? When I was Secretary of Justice, I was an alter ego of the President, and therefore, the only one higher than me is President Pinoy himself. And so are they saying it's my President who is also a beneficiary of these things? Of course not. You know Pinoy. I mean, very outlandish, very outrageous. Sabi ni de Lima, nakarating sa kanya mula sa kaibigan niya na maging si Colonel Ferdinand Marcelino ay pinipilit daw na tumestigo laban sa kanya. Inaresto si Marcelino noong Enero sa isang drug bust operation laban sa isang Chinese national. Ang sabi ni Marcelino, nasa lugar siya dahil sa isang intelligence operation. Sa text message daw ni Marcelino noong buwan ng Hulyo na ipinasa kay de Lima, sinabi raw ni Marcelino na pinipilit siyang magsalita laban kay de Lima. Pero hindi naman daw bumibigay si Marcelino dahil tiwala siya sa integridad ni de Lima. Noong September naman, tinext daw ni Marcelino na may bantana sa kanya na bubuksan ng kaso kapag hindi siya tumestigo laban kay de Lima. Binasura ng DOJ ang illegal drug charges laban kay Marcelino nitong Hunyo. Pero nitong September 15, nirekomenda ng DOJ na kasuhan ulit si Marcelino. I want people to know that these things are happening now. Meron pa rin mga ibang alam. Hindi lang ako nakakakuha pa ng clearance from them kung pwede ko na rin i-disclose sa inyo. Nilinaw din ng senadora kung bakit hindi sinama ang CIDG sa raid sa Bilibid Maximum Security Compound noong DOJ Secretary pa siya.
Tumestigo kasi sinuoy CIDG Chief Benjamin Magalong kahapon sa Kamara na ipresenta niya kay De Lima ang Oplan Kronos para sa raid. Pinagplanuhan daw nila ito, pero sa mismong raid noong December 15, 2014, hindi raw kasama ang CIDG. Sabi ni De Lima, I could sense that there was dynamics within and among these police officials. Remember, General Bucayo used to be PNP official also. They had some issues with General Magalong, personality-related issues. isa pang dahilan daw, ang Bureau of Corrections ay nasa ilalim ng Department of Justice. Ganun ang sinasabi nila, ma'am, hindi ho pwede na PNP ang maging lead because this is Bucor, which is under DOJ. Ayon kay Magalong, wala siyang personality issue kay Bucayo. Patunay daw nito ang paglapit ni Bucayo sa kanya para sabihing ayaw nitong ituloy ang raid sa Bilibid at nagpapaset up ng meeting kay De Lima. Nirerespeto rin daw niya si De Lima. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.